Parang di talaga kayo natawa kay Nora Honora. Patawarin niyo daw po si Matt sa kanya. Sa kanya praise the Lord. So, sino po nagagalak na nandito na po tayo ngayon sa last part ng atin pong series? Alam niyo po bang last na to? Sa series po natin ngayon. So, this is last Sunday po sa topic po natin, the importance of living in purity. At gusto ko lamang pong itanong, sino po yung nag-mature simula po nang nag-start po yung topic na to? Sino pong inaantok? Kala ko may maano. So, sino pong nag-e-enjoy sa topic po natin? Sino po yung ngayon pa lang confident niyang masasabi na ina-apply niya na yung word? Amen. Ito po yung pinaka-importante. Pakisabi naman sa katabi mo, huwag kang matulog. Hanggang mamaya, kakausapin niyo po yung mga katabi niyo, maniwala kayo sa akin. So ngayon pa lamang po, gisingin niyo na yung mga sarili po ninyo. So yung pinakaunang na pag-usapan po natin, dito po sa topic na to, is purity is God's calling to His children. Ito po yung panawagan ng Panginoon sa atin. So basically, kailangan gawin po talaga natin siya. It is an essential thing na maging pure po tayo dahil po puro at banal ang atin pong Diyos. Yung pong next po is yung purity is a source of freedom and spiritual stability dahil po nandito pa po tayo sa fallen world, nagkakaroon pa po ng impurities sa buhay po natin. Meron pa rin po mga karumihan or minsan mga kasalanan na nagagawa po natin, kaya nga kailangan maging pure po tayo para maging stable po yung spiritual life po natin. At kapag sinabing stable yung spiritual life, hindi po ibig sabihin nagre-regress po tayo or stagnant po tayo. Kapag sinabing spiritual stability, nagpa-progress pa rin po yan. Nagmamature pa rin po yan. Amen po ba? Nagre-review pa lang po tayo. Yung pong last week na naturo po sa atin, it's purity enables believers to be an effective witness to others. Ang tanong, pakisabi po, ang tanong, nakikita po ba si Kristo sa atin? Naririnig po ba si Kristo sa atin? O kapag nagsasalita ka, meron pang pakonti-konting mura on the side. O meron pang kasinungalingan on the side, o yung buhay mo mismo, hindi po nagiging pagpapala sa iba. No, ito pong buhay na meron tayo habang hindi pa po dumarating ang Panginoon, dapat nakikita po si Kristo sa atin. Bakit po? Marami pong mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Pero tayong mga Kristiyano, tayo po yung babasahin po nila. Titignan po nila kung talagang yung Diyos po natin ay Diyos siya na buhay. Ngayon, ang tanong, are we representing Christ well? Habang nandito po tayo, nag-witness po kaya tayo ng maayos? O baka naging komportable na po tayo. Doon sa pupunta tayo ng linggo, ng second service, pag-uwi, baka magmumol, kakain, tapos wala na. Alam niyo po, ito pong buhay po natin. Alam niyo po yung pinaka-nagmamatter dito. It's not about you sitting there. Hindi po yung nakikinig lang kayo. It's about us applying the Word of God. Kaya nga kailangan po, paglabas po natin, whoever it is, nakasama po natin, nakakasama po ninyo, mga kaklase, katrabaho, or ano man yan, kailangan nagwi-witness po tayo. Kapag sinabi nagwi-witness, nag-share po tayo ng gospel. Amen po? Nakuha po ba? Gusto ko lang pong yung pong isa pong kapatid po natin sa pananampalataya, na-interview po siya ng isang sikat na artista sa YouTube channel po niya. Hindi ko na lang babanggitin kung sino si Tony. Ayan, so, yung pong kwento niya, it's about, parang, kung kilala niyo po si Joseph ng Bible, parang ginawang sa tunay na buhay. Okay, parang nangyari sa kanya yung ginawa kasi pinapili po siya dahil po it's either ministry or relationship dahil bata pa, pinili niya po yung babae. And then, ano pong ginawa sa kanya? Tinanggal po siya sa ministry kasi nga, bawal po yun. Meron po silang rule sa kanilang church na kapag estudyante ka, huwag ka muna mag-relationship. Ngayon, nagkaroon po siya ng girlfriend and then na-convict po siya. Bumalik po siya ng church, bumalik siya ng ministry, gusto niyang bumalik. Anong kailangan niyang gawin? Pipili po siya. Babalik ba siya ng ministry, ng music team? Yung ginawa niya, ginive up niya yung girlfriend niya. After that, you know what happened? Inakuhusahan po siya ng rape. So kinasuhan po siya ng rape and for 2 years nakulong po siya. Nang wala siyang ginagawa. Pero alam niyo po ba kung anong ginawa ng kapatid po natin na to? Hindi po siya nagalit sa Diyos. Hindi niya po sinabi sa Diyos na, uy, kakabalik ko lang sa iyo, Lord, pinagpalit ko tong tao na to sa iyo, Lord, pero bakit ganito? Alam niyo po kung anong ginawa nito? Nag-share po siya sa loob ng kulungan. Nag-aral po siya, habang pong nakakulong po siya, sinusuportahan po siya ng mga pulis, ng mga kasama niyang preso, kasi bakit? Sinishare niya po ng gospel. Kaya po nung lumabas po itong tao na to, nalungkot po yung mga preso. Nalungkot po yung mga pulis kasi bakit? Kasi po, parang basically walang light.
Ang sinasabi ko po dito, even inside po ng sakulungan, nagpipreach po itong kapatid. Naging buhay na patotoo po siya. Ngayon ang tanong, tayo po kaya nagiging buhay na patotoo po kaya tayo? Tignan mo po yung katabi mo. Tignan mo lang. Huwag mong uhusgahan. Tignan mo lang. Ayan. Hopefully, nagiging buhay na patotoo po yung bawat isa po sa atin. At ngayon po, ang isi-share ko po sa inyo, ito po yung culmination ng ating pong topic ngayon. It is purity prepares the church. Tayo po yan. As a bride for the coming of Christ. Sino pong naniniwalang malapit na dumating ang Panginoon? Pakisabi, handa ka na ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, handa na ba tayo? Ready na po ba kaya tayo? Any moment from now, darating ang Panginoon. Yung ready po, magsabi ng hallelujah. Ayan, kung medyo tahimik po yung katabi nyo, I hope bago po matapos ang hapon na to, ready na po yan. Alright, so magagaling po yung pag-uusapan natin sa Romans 13:11-14. Ang sabi dito, this is all the more urgent. Sobrang halaga po nito, sobrang importante nito, sobrang kailangan nating makita po ito. For you know how late it is. Time is running out. Malapit na pong maubos ang oras, patapos na po yung oras. Ang sabi dito, ano po yung next word? Wake up! Pakisabi po, wake up! For our salvation is nearer now when we first believe. So malapit na daw po yung kaligtasan po natin. Ngayon, tapusin po natin basahin ito, verse 12. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Next verse, please. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Para po makita ng lahat, don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity and immoral living or in quarreling and jealousy. And yung last verse po natin, instead, clothe yourselves with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let yourselves think about ways to indulge your evil desires. So ito po, nasulat po to more than 2,000 years ago. Alright? Ito po yung ina-expect po nila noong panahon na nasulat po to. Palagay niyo po, anong mas malapit, yung noon o yung ngayon? Mas malapit na po dumating ang Panginoon ngayon. Uulitin ko po to hanggang mamaya, anytime now. Pwede pong dumating ang Panginoon. Mag-ready na po tayo. Kaya po, ang sabi po dito sa binasa po natin, sa verse 12, the night is almost gone, the day of salvation will soon be here. So remove. Tanggalin ninyo your dark deeds and dirty clothes. Like dirty clothes. Kasi bakit po? Sa atin pong lahat na nandirito ngayon, sino po sa inyong gusto ninyo na, for example, humihigop po kayo ng sabaw, kaya natapunan po kayo ng kape sa katawan ninyo, hahayaan nyo ng kape hanggang bukas. Buriyo ita ay kalagket. Gusto nyo po yun, yung may dumi ka? For example, matapunan ka ng ketchup. Tapos, nakaputi kang damit. Tapos, hahayaan mo ba yung ketchup na yun sa katawan mo hanggang mamaya, hanggang bukas? Hindi po. Lalo na po kaya katawan mo Pilipino, medyo may artita ng yun eh. Kapag po natin po ew. Ang gagawin mo, magpapalit ka agad because it's not comfortable na meron kang dumi sa katawan. Tama po ba, mali? Yung mga anak po ninyo, lalo na po yung mga kids, no? Yung mga kabataan po, yung mga little kids. Yan, siyempre, kapag naglalaro po yan, okay. Pero hindi mo hahayaan na marumi yan hanggang bukas. Anong gagawin mo? May kanina ka. Lilinisin mo yan. Gaganituhin mo yan. Kami po, yung anak po namin, aso pa lang eh. Meron po kaming aso ngayon. Si Tiny. Ay, hindi po nanonood dyan kasi lalo man po cellphone yun eh. So, alam niyo po, yung aso po namin, lalo na kapag, for example, naapakan po niya yung dumi po niya, lilinisin po namin. Kasi bakit? Hindi mo siya hayaan. Yung mga anak ninyo, tayo po mismo ganun yung gagawin na, lalo na po yung Panginoon. Pero ang sabi po dito, you need to remove. Hindi po yung Panginoon yung magtatanggal, tayo. Tayo po yung mag-aalis ng dumi po na yan. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong araw po na to. I hope matuto po tayong humindi sa kasalanan, matuto po natin kamuhian yung kamunduhan, at hindi po tayo mag-enjoy sa sinigsigaw ng laman po natin. And put on the shining armor of right living. Ito po yung isuot po natin, kabanalan. Right ba pwede na, born again naman ako eh. Nagpipray naman ako, pero hindi lang ako masyado nagsisimba ngayon kasi, wala eh, medyo chill-chill muna ako. Alam niyo po, kailangan pinapakita natin na born again tayo. Hindi po for the sake na nagpapakita po tayo, but us for the sake of witnessing to other people. At ang sabi po ng kasunod, don't participate in darkness of wild parties and drunkenness. Ay, tignan mo po yung katabi mo kung puyat yan. Baka nandiyan pa yung ticket niya dito, natitikay Diana.
Alam niyo po, tayo pong mga Kristiyano, niligtas po ng Panginoon sa kasamaan, sa kasalanan na ginagawa po natin. Ngayon, kung niligtas na po tayo ng Panginoon, huwag na po tayong bumalik doon. Ang sabi po dito, no, don't participate in darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling, or in jealousy. Kasi po bakit? Ito pong mga to, kapag ginagawa at ini-enjoy pa po natin hanggang ngayon, pero sinasabi po natin matagal ka na nagsisimba, may problema. Ang ibig sabihin, hindi mo pinapamuhay. Yung naririnig mo dito at yung binabasa mo sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, kahapon nabanggit po ito ni Pastor Manny, and gusto ko pong, dumating ako sa puntong, lalo na nandinggalingal doon, mag-review ko po. Sabi ko, Lord, salamat ako. Kasi po, yung nanay ko, kasi po yung tatay ko noon, nasa barko. So, for ilang years, hindi po namin siya kasama, na pauwi-uwi lang siya. So, yung kasama po namin sa bahay, yung nanay ko. And ako po yung bunso. Ang tawag ko po sa sarili ko, bunsong dalaga. Alam niyo po bakit? Dapat alas 8, tsuna ka pala. Pag po overnight ng mga tropa, alam niyo po yung mga closing party sa school, di po ako pwede. Ang laki ko to. Hindi po ako pinapayagan ng nanay ko. Siyempre, bilang rebelde na kabataan, makanyan. Eh, mo ko papayagan, makanyan. So, dumating po sa pagkakataon na tinry kong magrebelde rin. Tinry kong hindi na lang magpaalam. Alam niyo po yung reason ko kapag gusto po namin uminom ng gabi? Magtisis kami. Ay, hindi mabalo yung aking thesis. Makapaglaram ko. Pamuraitan, and all. And, kapag, totoo po sasabihin na rin matuan, potang metwa ka rin mo maintindihan. Kapag tumanda ka, doon mo maintindihan lahat. Kasi po bakit? Nakikita ko yung importansya na sumusunod sa magulang. Kasi po, alam nyo, lately ko balo. Ay niya pong akilala ko ng Gino, niyang may seryoso na ako. Puprotektahan na ako palang ako. Pinoprotektahan pala ako ng nanay ko. Akala ko kasama na ako kasi kawangis na ako. Alam niyo po, meron pong isang sa mga nag-testify din sa vlog po na produce din. Isa pong kabataang babae, na-rape po siya ng 4 na inaakala niyang kaibigan niya na lalaki. She was gang raped by these 4 young people. Kasi po, bakit? Wala, komportable siya dun eh. Okay siya. Though ito po, tinestify niya. Mapapanood niyo rin po sa YouTube to. Kaya nga, kayong mga kabataan, shout out lang. Sa lahat ng kabataan, magtaas ng kamay. Manyero mong kumupong bagya. Kahit po feeling nyo, kabataan pa kayo, sige, taas nyo na rin yung kamay nyo. Praise God, talaga yung iba, pati. Praise the Lord. Alam nyo po, kapag binawalan kayo na magulang ninyo na mag-overnight, wag mag-overnight. Yung iba gagawin pa dyan, sasama yung yung pinaka-trusted na pangalan, ay, kasama ko po si Sige na po, payagan nyo na po. Kasi po bakit? Pota po nga tinang milyaring matsureta, nabalik. Dem pong pengari, lupa lang kontrabida, kareng anak. Kasi po bakit? Kapag hindi pinayagan, galit-galit. Kapag hindi pinayagan, nagtatampo. E paano kung ikaw yung na-rape? E paano kung ikaw yung napahamak? E paano kung namatay ka? Ano sabihan nito, magpaalam kaya ka, sorry? May babalik ba na sorry yung nangyari? Ang sinasabi ko po dito, sa lahat ng mga kabataan, habang nandyan, yung mga magulang ninyo, you honor them. Amen. Hindi itong yung Nora-honor ni Matt kanina. Honor them. Kailangan pong respetuhin po natin. Ngayon, darating ang pagkakataon, ay tindihan nyo rin. And, yako po simula ng mag-handle pong youth, karin ko ang tindihan. Kasi po, balampi ang ari eh. Manyer mo kang anak, mangure kang anak, magparagul kang anak, makanyan. Ngayon, aligaw pa po anak rin eh. Pero sabi ko, makanyan pala talaga. Talaga palang mumuna, bala mo luntok ang kontrabida ka rin anak, pero para karela pala. Kaya po sa mga parents, sa mga nanay, mga tatay na nandyan, sa mga guardians, nakikiusap po ako sa inyo, huwag ninyong baloktutin yung pong disiplina po ninyo. Kapag sinabi ninyong hindi, huwag kayong makuha sa buladas. Huwag kayong makuha sa konting chocolate. Kasi po, bakit? Buhay po yung kapalit. Lalo na po ngayon, kung nasulat po yan, 2,000 years ago, kung ilang libong taon na yung nakakaraan, mas lalo na po ngayon. Mas wild na po yung pamumuhay ngayon ng mga bata. Tana po balong ngayon nung nanomaliyari. So, I encourage you po, kapag po nag-decide po kayo, be firm with your decision. Lalo na po kung nakaangkla po yan sa salita ng Panginoon. Nakuha po ba, parents? Ayan. Thank you, mabalok, malbeya po kanyan. Sinin ba eh? May puya iya. Alright. So, ang sabi dito, huwag tayong mag-participate, umalis po tayo dyan.
And then yung last verse po natin, clothe yourselves with the presence of God and of God, Lord Jesus Christ, and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. Huwag kang mag-isip na mga bagay na magdudulot sa'yo na magkasala ka. Alam nyo po, ito po, naturo po sa amin ni Pastor Manny, alam nyo para hindi ka magkasala, huwag mong isipin yung kasalanan. For example, typical po, cellphone, pornography. Kapag nakita mo na sa cellphone mo, kahit anong site pa yan, na merong kalaswan, merong sumasayaw, merong nakakapag-stimulate ng lust mo, umalis ka na. Iwan mo na. Tapos, wag mong i-meditate yun. Ang gawin mo, mag-worship ka. Ang gawin mo, lumabas ka doon, makipag-usap ka kung sino yung dapat mong kausapin. Para umalis ka doon sa pwesto na yun. Kasi po, bakit? Kailangan po, yung energy na yan, kailangan nilalaan po natin sa ibang bagay. Hindi sa kasalanan. At wag mong i-meditate yung temptation. Ay, wapin, niya kasi aksinita. Ayaw nga, no? Bala mo manyaman itang raiders kita. Maram laya pa mo. Magpasko pa mo. Ay, side bet mo naman eh. Hindi naman ako mahuhuli eh. Online naman yung sugal na to eh. Alam niyo po kapag inisip niyo na yan, meron po akong narinig na pastor ang sabi niya, 90 seconds. Just 90 seconds of you staring, thinking sa isang kasalanan po, buong araw po i-meditate mo na yan. Ano nangyayari? Kaya po ang bilis sa atin na mag-commit ng kasalanan. So, ang sabi po dyan, huwag na tayo mag-isip ng mga mali. Kapag meron po tayong maling naisip, i-bind na po natin agad. I-bind na po natin agad. Mamaya, meron po tayong pag-uusapan regarding dyan. So, ganito po natin mamimaintain yung purity po natin kapag tayo po'y balot at puno-puspos ng Spirito po ng ating pong Panginoon. Ito po yung panalangin ng worship leader po natin kanina. Ang pinaka-importante po, mapuspos po tayo ng banal na Spirito. Mapuspos po tayo ng presensya ng Diyos. Ang tanong, sino pong handang mapuspos ngayon? Amen. Praise the Lord. So, tatlong bagay lang po yung pag-uusapan po natin. Una, purity is the result of Christ's sanctifying and cleansing work. Yung pong purity, yung pong kabanalan, kadalisayan na pinag-uusapan po natin simula po ng buwan na to, dahil lamang po yan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It's not about you guys. Hindi po to dahil sa atin. Hindi dahil mabait ka. Marami pong mabait na nasa impyerno. Hindi po dahil mapagbigay ka. Maraming mapagbigay na nasa impyerno. Hindi dahil hindi ka nagmumura. Maraming hindi nagmumura na nasa impyerno. Pero kaya lang po, nagiging banal po tayo ngayon dahil po sa ginawa ni Kristo. Kaya po pansinin po natin to kapag dito pong magpakitang tao, for example, nagpapakitang tao ka na, hindi, okay lang. Hindi, banal-banal ako dito. Bakit ko po baling? Gawa ko po kasi ini eh. Yung pong Sabado-Linggo, banal. Yung pong Monday to Friday, karnal. Kasi po bakit? Nag-enjoy sa kasalanan eh. Pero ang sabi po niya, kasi ano pong ginagawa ko, yung pong imputed righteousness ng Lord, nandyan, binigay na po sa atin lahat yan. Lahat po tayo righteous. Pero yung pong moral righteousness ko po, wala. Kasi bakit? Akala ko pwede kong ipagpalit yung purity ko sa pagsiserve ko sa Lord. Hindi pala. Akala ko po pwede kong pagpalit yung purity ko na, ay hindi, okay lang, pure naman ako sa paningin nila. But, kasi nga, nagmi-ministry naman ako, marami naman akong ginagawa, nagbubuhat naman ng speaker and all. Pero in the end, hindi pala siya pwede. Kasi bakit? Lilitaw at lilitaw kung ano po yung puno, siya yung bunga. Kasi po bakit? Anong bunga? Karnal na buhay. Alam niyo po kung ano yung binunga ng buhay ko? Hindi ako namunga spiritual. Kasi po bakit? I've enjoyed sin. Kasi akala ko, yung kabanalan, pwede ko siyang pekein. Pakatandaan po natin, hindi po natin pwedeng pekein ang purity. Yes, we can fool other people. Pwede niyo po lokohin maging yung mga katabi po ninyo, yung mga pamilya ninyo, yung mga leaders po ninyo. Pero pakatandaan, hindi po natin maluloko ang Diyos. Alam po ng Panginoon kung ano nangyayari sa atin. So, it is not self-made. Purity is not from us. Galing lang po sa atin pong Panginoon. At sabi po ng Ephesians, sabi po dito Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives. Ang bira, yung ata kaluguran din ang asawa yung Lahat po ng katabi yung asawa, magtaas ng kamay. Sige po, taas niyo po yung... Ako ata proud! Pakisabi mo na sa katabi, sa asawa mo, I love you yan. Mag-I love you kayo, ako marin. Ang sabi po ng binasa po natin, husbands, love your wives. Lahat po na nagmamahal sa kanila mga asawang babae, magsabing amen. Meron kang lata, dahil po nga lang asawa ako, pamanula ha. Ang sabi po dyan, just as Christ loved the church. Paano po ba minahal ni Kristo? Ang church po niya, hindi po church building at tayo to. Ano pong ginawa dyan?
He gave Himself up for her. Asawang babae, pakitignan yung asawa mo lalaki. Sige, tignan mo. Hindi naman po ibig sabihin niya, magpakamatay ka para sa asawa mo. Ang ibig sabihin, para sa asawa mo. Lahat na sweldo. Ang bira. Asawa lalaki, taas sa kamay. Yung kumain niya, likot ha. Sweldo na rin babae. Sige, pastor. Yaku po man niya, likot kumumpira kang asawa po, tapos surprise ke. Kasi ngayon na ako makapanyalikot. Kasi kakanya na lo. Bali po ita. Nadaan lang. Alright, praise the Lord. Ang ibig ko pong sabihin dito, ano lang, segue lang ng konti. Ikaw na asawang lalaki, unahin mo yung asawa mo. Huwag ka na makipagbarkada-barkada muna. Sa alapatang magtigtigan rin eh. Diyan na po yung tigtigan, wala na. Nako, tatagal. Unahin niyo po. Huwag na po kayo magpagbarkada. Na kayo susugal, nako, sasabong. Praise the Lord. Gaya tala sasabong ka niyo. Ang sinasabi po natin dito, ganito po minahal ng Diyos ang kanya pong bahay-sambahan, ang kanyang sambahan rather, tayo po. And to make her holy, cleansing her by washing with water through the Word, and to present her to Himself as a radiant church. Imagine, minahal na po tayo ng Panginoon. Binigay na po ng Panginoon ang lahat sa atin. Bakit po? Dahil po sa kasalanan po natin yan. Kaya po siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero ito po yung ginagawa ng Panginoon. Hindi niya lang po tayo niligtas. Pinapabanal niya pa po tayo. Ito po yung binibigay niya po sa atin. He is making us holy. Hanggang po ngayon, cleansing us by His Word and to present us to Himself as a radiant church. Yes, lahat po tayo dito nagkasala na. Amen. Lahat po na nagkasala, magtaas ng kamay. Praise the Lord. Salamat sa honest. Yung hindi po nagtaas, yan yung kasalanan ginawa mo ngayong araw na to. Alright? Lahat po tayo. One way or another, we committed sin. Pero ganito po, kasarap ang biyaya po ng Panginoon. Gagawin niya po, pupuruhan niya po tayo. Hindi pupuruhan, kanonglan eh. Pinupuro niya po tayo. Para po tayo mismo, ma-present po tayo, nakatanggap-tanggap sa Kanya po mismo, sa Kanya pong pagbabalik. To present her to Himself as a radiant church. Kaya nga po, regardless of what sin you've committed before, or kahit kahapon or kanina man yan, baliw po, kaya tayong patawarin ng Panginoon. Kaya po tayong linisin at pabanalin ng ating pong Panginoon. Nakuha po ba? Lahat po ng pinalinis na, magsabing amen. Amen. Praise the Lord. Sabi po dito, Christ made us holy by sacrificing His body for us. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kaya tayo banal. Dahil po sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Basahin po natin yung Hebrews 10:10. Sa Hebrews po itong mga to. Nababasahin natin, for God's will was for us to be made holy. Ito po yung will, kagustuhan ng Diyos po sa atin by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Okay? Mamaya po may pag-aaralan tayo regarding dyan. Sige po, basahin natin yung next Hebrews 10:14. Magkasunod po yan. For by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Para sa atin po to, yung buhay niya, binigay niya para po maging banal po tayo. Ngayon ang tanong ganito, sino pong naniniwalang pinabanal na siya ng Panginoon? Amen. Tayo pong lahat. The moment we have accepted Jesus, nandyan na po yan. Yung pong imputed righteousness. Pero ito po yung problema. Kung hanggang ngayon, you are choosing sin over Jesus, delikado po yung buhay po natin. Kaya nga hindi po totoo na hindi po nawawala yung kaligtasan po natin. Nawawala po yan. Kung hindi po natin iniingatan, ito po yung maling conception ng mga mararaming doktrina ngayon. Paano mawawala sa'yo yung hindi naman ikaw yung nagbigay? Totoo naman po yung pong salvation galing sa Diyos. Tama, mali? Tama po yan. Wala po tayong participation dun sa work, sa redemptive work of Christ sa atin. Ano pong participation natin? Sa pagtanggap. Ngayon po, yung binigay na regalo sa iyo, ang sabi po ng iba, hindi naman mawawala, hindi naman galing sa iyo. Totoo? Binigyan po ako ng AirPods ng asawa ko. Wala na yung kanan. Nakikita niyo po yung logic na ginagamit po nila. Patotohanan lang po natin sa salita ng Panginoon, nawawala po yung kaligtasan kung hindi po natin iingatan. Basahin po natin to. Sa Hebrews 10:26-31, nabanggit po ito kagabi ni Pastor Manny, and kailangan po mag-ingat tayo.
sa mga nagsasabing hindi nawawala yung kasalanan, sa mga nagsasabi na may biyaya naman ng Panginoon kaya mag-i-enjoy na ako sa kasalanan, sa mga nagsasabi na okay lang, mahal pa rin naman ako ng Lord eh. Check po natin to. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, kung patuloy tayong nagkakasala at patuloy na ina-enjoy po natin yung kasalanan, no sacrifice for sins is left, wala na pong pwede makapagbayad pa ng kasalanan na yan. Kasi po bakit? Alam mo na yung tama eh. Alam na po natin yung katotohanan, kaya nga may problema. Kung hanggang ngayon nag-i-enjoy po tayo sa kasalanan. Ang sabi po dito, but only a fearful expectation of judgment and of a raging fire that will consume the enemies of God. Saan po yan? Impyerno. Wala pong sugarcoating, impyerno po yan. If you have received Jesus, tapos nandito po tayo, meron po tayong personal na relationship sa Kanya. But then again, you are enjoying that compromise, yung pong hidden sin na yan, impyerno po yung kapupuntahan. Ito po yung sinasabi po ng Biblia. Basahin po natin ng tuloy hanggang sa 31. Anyone who rejected the law of Moses, Old Testament po to. This is under the law. Ang sabi po dito, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Sila po'y namatay nang wala pong, Tagalog mercy? Mercy. Habag. Okay? Namatay po sila nang walang kahabagan. Kasi po bakit? Under the law po yan eh. Pero check po natin to sa panahon ni Moses yan. How much more severely do you think? Gaano pa, mas kagilagilalas, mas matindi. Ang sabi po dito, if someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an holy thing the blood of covenant that sanctified them. Parang sinasabi po natin dito, kapag nag-enjoy tayo sa kasalanan, paulit-ulit po natin ginagawa yung kasalanan, walang kwenta yung dugo ni Kristo. Ito po yung ginagawa natin. Parang inaapak-apakan po natin ang ating pong Panginoong Yesus. Ito po yung sinasabi ng verse po na to. Ang sabi dito, and who has insulted the Spirit of grace, ang banal na Spirito. Okay, nabanggit nga po ito ni Pastor Manny dahil nga kapag meron ng prompting ang Holy Spirit, pero constantly you are denying it, hindi ka sumusunod, nagdi-disobey ka, kapatid, yun po yung unpardonable sin. Yun pong blasphemy of the Holy Spirit. Kapag po paulit-ulit, kinoconvict ka na, sinasabi naman ng Panginoon sa'yo na mali eh. Pero ginagawa mo, kapatid, nagkakakalyo na yung puso mo. Ano po yung kasunod po nito? Basahin lang po natin. For we know Him who said, it is mine to avenge, I will repay. And again, the Lord will judge His people. Yung pong verse 31, ito po yung nakalagay dyan. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Ay, makakatakot. Alam niyo po, wala nang pinakamasarap pang kakampi sa Diyos. Pero wala nang pinakamahirap kaaway sa atin din pong Panginoon. Kasi bakit? Wala tayong chance. We can't stand any chance. Lalo na nung pipilinan mo yung sarili mo, kaya ating pong problema. Makakatakot mo yung kapupunta ng tamo. If I can put it simply, ganito po yan. Lahat ng nag-e-enjoy sa kasalanan, pa-impyerno po sila. And I hope sa atin pong lahat, wala na pong nag-e-enjoy sa kasalanan. I hope lahat po tayo, inaayawan na po natin ang kasalanan. Amen po ba? Ang sabi po ng Hebrews 32, kagaya din po yan, Hebrews 13:12. And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Without the shedding of blood, there will be no remissions of sin. Kung hindi po sa dugo ni Kristo, wala pong kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po dito, Hebrews 9, trust lang po tayo ng konti, 12 to 14. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once and for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Bakit po sinabi ito, no? Ayan, yung pong babasahin po natin na to, context lang. Old Testament po kasi ang ginagawa po nila, yung sin offering, yan po yung nakabase sa mga kasalanan po natin. Kaya nga malalaman mo kung sino yung malaki yung kasalanan eh. Kasi po bakit? Yung offering malaki. Okay? Ngayon, meron pong mga different kinds of sin offering dyan. Yung, for example, sobrang hirap na tao, yung dadalhin po nila asin, mga ganyan, meron pong dove, mga kalapate, and all. Pero praise God, kasi bakit po? Yung pong ginagawa na yan, ang nililinis po niyan yung outward appearance, yung outside po natin. Yes, may power pa rin. May paglilinis po. Pero hindi niya talaga nalilinis yung kasalanan ng tao. Alam niyo po kung ano yung nakapaglilinis lang? Yung dugo po ni Kristo. Basahin po natin. Sa verse 13 po tayo. The blood of goats and bulls are, and the ashes of the heifer or heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean. Sanctify them so that they are outwardly clean. Para po malinis yung kanilang panlabas. Pero verse 14, ang sabi po dito, how much more then
that will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that leads to death. Basically, sa kasalanan, nilinisan po tayo ng Panginoon so that we may serve the living God. Check po natin yung pinakahuli. Bakit ka nilinisan ng Panginoon? Para mapaglingkuran siya. Hindi ka nilinisan ng walang dahilan lamang. Nilinisan po tayo ng Panginoon para magpagamit po tayo para sa Kanya. We are not for ourselves anymore. Hindi na po tayo nabubuhay para lamang sa... Nabubuhay po tayo para kanino? Para sa Diyos po. These lives that we are living today, hindi na po yan para self-glorification na lang. Hindi po yan para self-pleasure. Hindi po. Para sa Diyos na lang po yan. Kaya nga lahat ng actions po natin, machi-check po natin kung talaga namumuhay po tayo para po sa ating Panginoon. Ang sabi po dyan, nilinisan po tayo dahil sa dugo ng ating pong Panginoon. Jesus entered heaven once and for all by offering His own perfect blood, securing eternal redemption and cleansing our consciences. Ang sabi po dyan, unlike the repeated and temporary rituals of animal sacrifice. Kasi po bakit yung ginagawa po nila doon? Paulit-ulit, halos araw-araw, weekly, hindi ko alam. Pero yung ginagawa po ng high priest, yearly po, sinasanctify yung sarili para i-offer yung mga sin sacrifices po, sin offering ng mga tao doon. Pero ngayon po, anong ginawa ng Panginoon? Once and for all. Yung mga kasalanan ginawa natin in the past, yung mga kasalanan nagawa natin ngayon, at yung mga kasalanan gagawin pa natin in the future kung hindi pa darating ang Panginoon, pinatawad na po ng Panginoon. So, Pastor, okay na pala, di na ako magsasorry. Pinatawad naman na pala, hindi po. Ang sabi po ng 1 John 1:9, praise God sa 1 John 1:9. Kahit po yung mga futures natin, kunyari po nagawa natin ngayon, kapag po hiningi natin ng tawad, papatawarin pa rin po tayo ng Panginoon. Hindi niya lang po tayo papatawarin. He will purify us. Lilinisin niya po tayo sa lahat ng mga karumihan. Ang sabi dito, kapag nagkasala ka, alam mo kung anong gawin mo? Mag-pray ka. Meron pong tendency, kasinungalingan, nasasabihin po sa atin yung kaaway. Kapag nagkasala ka, nakakahiyang lumapit sa Diyos. Naranasan nyo na po yun? Kukunti lang po kami nagkasala muna dito. Naranasan na po natin, bala mo po makarinig, potang bukla mo yung Bible mo eh. Ita pong guilt feeling, yung parang hindi ka na worthy na feeling. Guys, listen up. Noon pa man, hindi tayo worthy. Ginawa tayong worthy ng Panginoon. Okay, ang gagawin natin, lalapit tayo sa Diyos, hihingi tayo ng tawad. Ngayon, papatawarin na po tayo ng Diyos. Ngayon, kung ang gagawin mo, check lang po natin, baka kasi magbabasa ka para akala mo, diyan ka mapapatawarin. Hindi. The moment you ask for God's forgiveness, pinatawad ka na. Kaya mo gagawin yung magbabasa ka, kaya mo gagawin yung magde-devotion ka, magpe-pray ka, mag-worship ka, kasi mahal mo yung Panginoon. Kasi mahal mo yung Panginoon. Kasi bakit? Kahit pa basahin mo to from cover to cover, 17 hours straight, 1 week straight, 1 year straight, basahin mo to. Kung hindi ka naman humingi ng tawad sa Panginoon, ala pa rin kwento. Ngayon po, kapag pinatawad ka na ng Panginoon, then enjoyin mo ulit. Kaya nga po, napag-aralan po natin last time, di ba? Wala nang condemnation sa ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka condemn. Basta bumalik ka sa Diyos. Ayan, basta lumapit po tayo sa Panginoon. Ang sabi ng John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Yung katotohanan po, ang salita ng Diyos, magpalinis po tayo gamit ang salita po ng Panginoon. Meron po akong nabasa kagabi, hindi ko na lang po nalagay dyan ang sabi dito. The daily application of God's Word has a purifying effect on our minds and hearts. Paano po? It points out sin, it motivates us to confess, and it renews our relationship with the Lord and guides us back to the right path. So habang nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, kaya nga po ngayon alam na po natin kung ano yung masama at hindi. Yung po sa standard po ng Panginoon, ha? Kasi meron po sariling masama at hindi, yung standard ng mundo. Kaya po alam natin kung kasalanan or hindi. Kasi po bakit? Ito na po, nababasa na po natin. So, it points out the sin, it motivates us na mag-confess, at saka po ini-encourage tayo na maging maayos ulit yung relasyon po natin sa atin pong Panginoon. John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Dahil po sa salita na binigay, na sinabi sa atin ng Panginoon. And then Psalm 119:9-11. How can a young person, bakit po young person ulit? Naalala po natin, na napag-usapan po natin, yung about sa, nag-stimulate po ng lustful desire. Ano po yan? Run from anything that stimulates youthful desire. Kasi po bakit? Hindi lang po ito pang kabataan. Okay, ang sinasabi lang po niyan kasi lahat po ng curiosity nagmumula po sa kabataan. Nagets niyo po yan? Yung pong nanuya kaya lasing alak.
Mag-start po yan sa youth eh. Kasi akagino nga kayo, iminom naman to. Lalo kaya feeling po, tas hindi ka, astig ba kaya? So, tendency po ng mga kabataan ngayon, subukan lahat ng mga kasalanan, enjoyin lahat, talagang maging adventurous. Pero sa mga kabataan ng Calvary, praise God, wala naman kanyan. Praise the Lord. Pag-pray lang po ng kailangan. Alright? Ang sinasabi ko po dito, bakit bakit youthful lust? Kasi dyan po yung parang pinagmumulan ng lahat ng mga kasalanan dahil po sa curiosity ng tao. So how can a young person stay pure? Stay on the path of purity by living according to your word. Ang ibig sabihin, kung gusto mo maging pure, hindi siya automatic. Pakisabi, it's not automatic. Bira, payarin ng kayo. Kasi po, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin for this whole year eh. It's not automatic. Minsan pa, it's not automatic. You need to live according to the Word. So, ang ibig sabihin, kung gusto mong mamuhay na merong purity sa buhay mo, mamuhay ka sa salita ng Panginoon. Pastor, ang gagawin ko, matutulog ba ako sa Bible? Hindi po ganon. Yung po nakabasa dyan, nakasulat dyan, gawin po natin. I-apply po natin sa ating pong pamumuhay. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Nilagay ko dyan, embedded yan. Lord, yung mga salita mo, kapag binabasa ko, tumitimo sa puso ko, Lord. Kapag nakakarinig kami ng message, hindi po ako natutulog. Tignan mo yung katabi mo. Gising pa yan, praise the Lord. Na Lord, kapag nakakarinig kami ng message, hindi ko po naririnig dito, tapos lalabas dito, Lord, ang ginagawa ko, ina-apply ko. Bakit? Para hindi po ako magkasala sa inyo. So for those people, sa lahat ng mga ayaw ng magkasala, ang gawin po natin, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, kapag nakikinig po tayo ng salita, hindi lang po pasok-labas. Papasukin po natin dito, tapos itatak po natin sa puso't isip po natin. Nang sa gayon, yan po yung i-meditate po natin. And as we meditate them, yan po yung magiging buhay po natin. Then, we will live a pure lives. Ganyan po yung panawagan po natin. Mamuhay po tayo ng merong purity. Kaya, ang sabi po dito, by following God's Word, believers are empowered to live pure lives and treasuring Scripture in our hearts enables us to walk in righteousness. So, sa pagbabasa po, ng salita po ng ating pong Panginoon, Christ purifies us through His blood and His Word to prepare us for His return. Kaya po, available yung bagay na yan, yung pong dugo ni Kristo. Hindi po natin kailangan dumalak yung dugo sa sarili po natin. Hindi. Enough na po yung dugo ni Kristo. Kasi po bakit? Kahit po i-offer natin yung dugo natin lahat dito, wala pong kasalanan mapapatawaran yan. Kasi po bakit? Tanging dugo lang po ni Kristo yung qualified. At yan po yung available up until today. Hanggang sa kanyang pagdating po, available po yan. Yung pong salita ng Panginoon, available din po yan para malinisan tayo. Ang tanong, ginagamit po ba natin? O basta na lang natin naririnig? Tapos wala na tayong ginagawa. Kapatid, paghahanda po yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin para po sa kanyang pagbabalik. Kaya nga yung tanong ko sa inyo kanina, ready na po ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Alam niyo po, yung mga ready na sa pagbabalik ng Panginoon, sila yung mga nag-e-enjoy sa salita ng Diyos. Hindi po sa kasalanan, sa salita po ng Panginoon. Yes, meron po mga pagkakataon, struggle talaga magbasa. Pastor, pati kayo, ay wala man. Opo. Ito pong, for example, bungal do, ay mapagal ka kahuli. Itang nakang peg-pray, nang karakal kinounsel. Struggle niya pong pamamasa kasi yung flesh mo kailangan may labanan. Alipay nawa na kamo. Pero alam niyo po, push yourselves all the more. Kasi po bakit? Siguradong i-encounter tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Wala pong oras na sasayang, Wala pong oras na nasasayang sa paglalaan po natin sa salita ng Diyos. Wala pong na-overdose sa salita ng Panginoon. Kaya pakisabi naman sa katabi mo, magbasa ka na. Mag-enjoy ka na. Enjoyin po natin yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa lahat po ng mga, gagamitin ko po yung salitang matatanda na nag-enjoy ng pocketbook dati. Bali po yung pocketbook. Paulit-ulit lang kwento na. Kayo ulit-ulit yung babasa. Sa mga kabataan na nag-enjoy sa Wattpad. Yan. Sa mga stories. Alam niyo po, mas nakaka-enjoy po to. Ito po yung kagandahan ng Bible. Hindi ka lang po may inform, matatransform ka pa. Babaguhin pa yung buhay mo. Alam niyo po, mag-invest po kayo sa Bible. Alam ko po, meron ng mga applications ngayon, pero mag-invest po kayo sa Bible. At na pong, hindi po to legalistic. Try nyo lang. Manyaman pong mamasaging Bible. Manyaman po. Alright, pangalawa, purity is the righteous deeds of the bride for the wedding feast. Ito daw po yung mabubuting gawa po natin.
Yung pong purity. Check po natin sa Revelations 19, 7-8. Let us rejoice and exult and give Him the glory. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Sino po yung naghanda sa bride? Siya mismo. Kaya nga po paulit-ulit na sinasabi po natin, sovereign po yung Panginoon. Yes, no doubt about that. Wala po tayong question sa sovereignty ng Panginoon. Ang problema, lahat na lang inaasa po natin sa Diyos, pati yung purity po natin. Ang sabi po dyan, the bride has made herself ready. Sino po yung bride? Tayo. Sino yung maghahanda? Hindi po yung forerunner ninyo. Hindi po yung pastor ninyo. Yes, praise God, we are preaching the word here, pero tayo po yung responsible sa mga kaluluwa po natin. Why? Haharap po tayo sa Diyos. Hindi natin kasama si Pastor Manny. Hindi nyo kasama yung nanay ninyo. Hindi nyo po kasama yung forerunner ninyo. Haharap po tayo sa Diyos. Tayong mag-isa lamang. Ang tanong, naging pure ka ba? Ang tanong, humindi ka ba sa kasalanan? Ito po yung tanong. Kasi po bakit? Tala po pwedeng panulak. Ali, ikayo na mo, pastor. Pastor na ko man. No. Personal po ito, personal. Pakatandaan po natin yan. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. Hindi po ito yung damit lang, hindi. Yung pong fine linen, in-explain po dyan, magkasunod po yan. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. Meron pong expected na mabuting gawa sa atin. One thing we can do to prepare for the coming of Christ is to do the things that are pleasing to Him. Ano po yung mga bagay na yan? Mamuhay na meron pananampalataya. Magpatuloy na meron takot sa Diyos. Ibahagi ang kanyang salita. We will be witness, we will be holy. Ano po yung mga bagay na hindi nakakapag-please sa Panginoon? Kasalanan. Ano po yung mga bagay na hindi nakakapag-please sa Panginoon? Yung ikaw, nag-chill-chill ka lang sa church. Yung ikaw, okay ka lang na paupo-upo ka, tapos hindi ka nagwi-witness, hindi ka nag-share ng gospel, na binigyan ka ng talent ng Diyos, pero hindi mo pinapagamit sa Kanya. You are wasting your life to senseless things. Yan po, hindi po nakakapag-please sa Panginoon po yan. Alam niyo pa po yung hindi nakakapag-please sa Panginoon? Alam niyo po kung ano? Yung pong mga gumi-give up. Yung pong mga sumusuko. Yung pong mga tumitigil. Ikaw, mo naman naintindihan, anak ka pa. Baka po meron kayong ganyan mindset sa akin. Opo, hindi ko naman kayo naintindihan. Don't worry. At wala po akong planong maintindihan kayong lahat. Wag you. Pero alam niyo po, naintindihan kayo ng Panginoon. Wala po tayong karapatang sumuko sa buhay. Bakit? Hindi po niya tayo sinukuan. Hindi po tayo sinukuan ng Panginoon. Alam po ng Panginoon na magkakamali tayo. Alam ng Panginoon na hindi po tayo agad lalapit sa Kanya. Pero hindi niya po tayo sinukuan. Pwede na, alam niyo po yung pwedeng gawin ni Jesus? Nung hawak niya yung cross, itapo na lang yung cross eh. Teka lang, pagod na ako. Alam niyo po yung pwedeng gawin ni Jesus? Nung ipapako na siya, pwede na lang sabihin niya, hindi, ganito na lang. Pwede naman eh. Pero bakit hindi niya gawa? Kasi hindi niya po tayo sinukuan. Pinapakita niya po sa atin na wala tayong karapatang sumuko. Pakisabi naman sa katabi mo, huwag kang sumuko. Regardless, ulitin ko lang, kahit gaano po kahirap ang buhay, huwag tayong sumuko. Pastor, hindi mo ko naintindihan, meron akong mental health illness. Pastor, hindi mo naintindihan, naramdaman kong wala akong kwenta. Naranasan kong wala akong kakwenta-kwentang tao. Ito po, testimony. Hindi rin po alam nung... Monday night, I was crying to the Lord. Alam niyo po yung naramdaman ko? Simple lang. I felt that I am not enough. Baliw po ng kasakit pala. Sobrang hirap po na parang hindi ka underperforming eh. Parang hindi ka welcome kahit saan. Feeling ko kayong balila akong kwento. Feeling ko wala akong kwentang asawa. Feeling ko po wala akong kwentang pastor. Makanini po finid. Ala pong sinabi ka kung wala akong kwento. Inisip kayo mo ini. Maglinger ya po kayong isip ko ini. Feeling ko, wala akong kwentang youth pastor. Feeling ko wala akong kwentang leader. Feeling ko wala akong kwentang barkada. Feeling ko wala akong kwentang anak. Mga tao po panandaman. Tapos, alam niyo po yung ginawa ko? Mamasa akong word. Kasi kailangan ko yung word eh. Tapos walang nag-i-instill sa akin. Mag-pray ko. Nananalangin po ako. Tapos walang pumapasok sa akin. Tapos ako, balo nung nanunanggaan ko because I was so clouded by these thoughts that I am not enough, that I am worthless. Pero alam niyo po, buti na mo, linapit ko po kayong Ginoo. Buti na mo, minyag ko pong sahop kayong Ginoo. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit ko makanini pa ng daman? Lord, na ano ini? Sabi ko. Balo po yung sinabi na ng Ginoo na, no? Ini po yung clear na sinabi na ng Ginoo ako, Psalms 139.
Binasagay po yung Psalms 139 and I was just crying to the Lord. Kasi balo po sinabi na ni Gino, I love you. I care for you. Alika lang kwento. Kasi po bakit? Binyening biyenak ako. Yes, I may not be enough to other people, but I don't care. Kasi Gino binyening biyenak ako. And sa mga tao na gustong sumuko, sa mga tao na akala ninyo walang nakakaintindi sa inyo, church, naiintindihan kayo ng Panginoon. Maniwala kayo, intindihan na kayo po ng Ginoo. If you think that you are worthless, binding kaisipan ngayon. It's not from the Lord. Minsan yung flesh mo yung magkaikin kasi labanan po natin yung flesh po natin. Ang sinasabi ko lang po dito sa atin pong lahat, kahit pa nandun ka na sa point ngayon na gusto mo sumuko, gusto mo tumigil kasi ang dami ng problema, ang dami ng pinagdadaanan mo, nag-pile up na, nagpatong-patong na, kapatid. Kung hindi ka sinukuha ng Diyos, anong karapatan mong sumuko? Alam nyo ba that the very reason that we are here today is there are people who did not give up on praying para po sa atin? Lahat po tayo na nandirito, we are unanswered prayers. Answered prayers po tayong lahat. So anong karapatan natin tumigil para ipanalangin yung mga darating pa dito? Ang sinasabi ko lang, kahit anong parte ng buhay mo, wala kang karapatang sumuko. Kaya nga po kinorek po natin yung hindi po tayo basta-basta sumusuko. Hindi. Hindi tayo hindi basta-basta sumusuko. Hindi talaga tayo sumusuko. Andiyan na anong malyari at sumuko. Pakisabi sa katabi mo, wag na wag kang susuko. Kasi bakit? Meron pa po tayong kailangan gawin. Ito po yung point natin. Kailangan pa po tayong gumawa ng mga mabubuting bagay para po sa Diyos. Ang sabi dito, we're not saved by doing good, but by grace alone through faith in Christ. However, good works, ang sabi po dyan, that please God are the fruit of our salvation empowered by His grace. Yung pong root is yung salvation. Yung fruit is yung good works. You cannot tell to me, you cannot say to me, hindi mo pwedeng sabihin sa akin. Minsan, malilito ka rin kay English. Hindi mo po pwedeng sabihin sa akin, Pastor, matwa akong pagya ka. Kaya hanggang yun, matsura ka ugali. Pastor, matwa akong pagya Calvary Temple, Philippines. Kaya hanggang yun, chismoso ka pa rin. It doesn't go that way. Kailangan merong good works, merong pagbabago, kailangan meron po nakikita po sa atin. Ito po yung sinasabi po dyan eh. Yes, hindi po tayo naligtas dahil po sa mabubuting gawa po natin. Pero it is impossible na sasabihin mo sa akin, naligtas ka pero wala kang mabuting gawa. Imposible po yan. Yan po yung automatic. Pakisabi, automatic. Dapat yan yung automatic sa atin dahil po tinanggap natin ang Panginoon na bago po tayo ng Panginoon. Yung pangit na ikaw dati, iiwanan mo na. At magiging mabuting tao ka na ngayon. Amen? Kasi po at ng kanong, pakisabi ng kanong, pinagsisigawan natin Kristiyano tayo, pero pangit yung ugali natin. Pinagsisigawan natin Kristiyano tayo, pero tikom yung mga kamay natin. Nakangkakuriputan. Mas lalapitan daw rin iglesia kaysa kaya ka. At pakisabi, at ng kanong, kung sinasabi po natin Kristiyano tayo, pero bastos pa rin yung bibig po natin. Nagmumura ka pa rin, puro green jokes pa rin yun nandyan. Tama po, mali? Tama po, mali? Alam niyo po ba, meron pong si Mahatma Gandhi, kung di ako nagkakamali, ang sabi niya, I like your Christ. Sabi niya po sa mga Kristiyano. But I don't like the Christians. Kasi po bakit hindi po pinapamuhay? Hindi po nakikita yung mabubuting gawa. Pero sa atin po ngayon, Calvary Temple Philippines, sa atin pong lahat na nandirito ngayon, kailangan po meron tayong good works. Pastor, good naman ako. Wala nang works. Hindi, good works po yan. Okay, kailangan po meron po tayong mabuting gawa na ipinapakita sa mundo, sa mga tao. Ang sabi po dito, sa Ephesians 2:8-10, for it is by grace you have been saved through faith. Kaya po tayo naligtas dahil po sa biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. This is not from yourselves, it is a gift of God. Not by works so that no one can boast. Minsan po natatapos tayo dyan eh. Pero ito po yung reason kung bakit po tayo naligtas. Kaya po kapag nagbasa po tayo ng Bible, tuloy-tuloy. Huwag po tayong mag-cherry picking ng verses. Ang sabi po ng verse 10, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Para saan daw po tayo na-create? Para saan daw po tayo na-create? Para sa? Yes po natin yung sarili natin kung meron na. Ngayon kung wala pa, start today. Simulan po natin ngayon. Nakuha po ba?
which God prepared in advance for us to do. Ang ibig pong sabihin, bago pa tayo lalangin ng Panginoon, meron na pong trabaho na nakaredy po para sa atin. Meron na pong great privilege na nakaredy po para sa atin. Ano po yan? Gumawa ng kabutihan. Alam niyo po yung kabutihan, hindi lang po ito yung mabait ka. Hindi po. Yung pong kabutihan, it goes beyond that. Yung kabutihan, kasama po nito yan. Kapag nasa isang lugar ka, nagkakaroon ng pag-asa yung lugar. Kapag nasa isang, kunyari po, mayroong magbabarkada, magkakasama, tapos pumasok ka, nagkakaroon ng kapayapaan. Hindi yung ikaw yung kasama nila. Alam niyo po yung kasamaan? At yun na naman Yung papunta ka palang, paalis na sila. Hindi po yung ang kabutihan po kapag you are welcome. Alam mo yung kabutihan, ganito po yan Kapag mayroong problema sa trabaho, sa business, sa pag-aaral, ikaw yung nilalapitan. Kasi ano pong paningin ng tao? Kasi ganyan kayo ni Lord. Nakukuha po ba natin? Yan po yung kabutihan na dapat po natin. Then yung mga basic morality, natural, dapat ginagawa po natin yan. Matulungin tayo, mabait tayo, magalang tayo, yan. Dapat po gagawin tayo yan. Pero sinasabi ko lang, it goes beyond that. Alright? Mas malalim po yung kabutihan na sinasabi po dito. Basahin po natin yung Titus 2:11-14. For the grace of God, pakisabi, the grace of God, ang sabi po dyan, has appeared that offers salvation to all people. Ayan, may segue ko lang po ng konti. Mabilis lang to. Yung pong offers salvation to all people, talaga naman po, na namatay po si Kristo para po sa lahat. Be careful. Meron po kasi mga magsasabi sa inyo na yung John 3:16 para sa, chosen few. Meron lang certain na grupo na para sa kanila lang yun. Hindi. Para sa lahat po yung kaligtasan ng Panginoon. Pastor, kahit daretang iglesia, andiyan ka ng Katoliko, kahit po yung pinakapangit na ugaling tao mo, para sa kanya yung kaligtasan. It's just up to them kung tatanggapin po nila yung Panginoon or hindi. Ang sabi po dito, it teaches us to say no to ungodliness. Say no. Pakisabi po, no. Yung biyaya ng Panginoon, tinuturuan po tayo na humindi sa kasalanan. Humindi po sa karumihan, ang sabi dito. And to live a self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Dito po yan. Para pumamuhay tayo ng mayroong self-control. Pakisabi, self-control. Tignan mo ulit yung asawa mo, kung katabi mo yung asawa mo. I-declare mo, self-control. Ay ka, digdig na, self-control, B. Alam niyo po, sa relationship, importante yung self-control. Amen? Amen. Praise the Lord. O siyempre, kakatamungan. Ang sabi dito, to live as self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Verse 13. While we wait for the blessed hope, sa pagdadating po ng ating pong Panginoon, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Wait lang ulit. Ang dami po kasi mga chunk nito Ang sabi dyan, the appearing of the glory of our great God. Ang tanong, Diyos po ba si Jesus? Ayan, great God. Sabi po ng 1 John 5:20. Kaya po panigaralan tamo para po approve tamo na Jesus tutuyan Diyos ang pupang tao. And Savior Jesus Christ who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself as a people that are His very own, eager to do what is good. Ang sabi dyan, tayo na na-redeem, lahat ng na-redeem, magsabi ng amen. Tayo po na ni-redeem ng Panginoon. Dapat merong eager na sa atin na gumawa ng tama. Na gumawa ng mabuti. Amen. Kapag sinabi pong eager, yung gustong-gusto mo, nanggigigil pa, nanginginig pa. Alam mo yan, kapag eager, ang ibig sabihin ito, every moment that you have an opportunity to do good, you will do it. Kahit nasaan ka, kahit na anong paggagawan mo, gawan mo. For example, ganito po, simple na lang, simple. Dahil alam ko, pag ano nito, meron kakain sa inyo sa labas Yung pong pinagkainan ninyo, iligpit nyo. Uy, brother ang waiter yan, pastor. Yak! Alam nyo po, alam ko, trabaho po ng waiter yon. Pero alam mo, magiging mabuti kang tao kapag, alam mo, simpleng itak mo lang yung baso, linisin mo lang yung, kaya sa akin ang binabe. Alam nyo po yung binabe? Alam nyo sa Tagalog ng binabe? Binaboy. Ang ibig po sabihin, kunyari, kalat-kalat. Kahit paborin mo, come on, church. Sa simpleng bagay, pakita po natin Kristiyano tayo. Pagtapo na lang ng balat ng candy. Kaya minsan yung bubble gum, di may pa, baskino ka rin. Yaki. Ang sinasabi ko po dito, sa simpleng bagay po, pakita po natin. Na Kristiyano po tayo kasi we are eager. We should be eager to do what is good.
Hindi po good sa standard ng mundo, good sa standard po ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba? Grace empowers us to reject evil, live righteously, and eagerly to do good in this life while we wait for Christ's coming. Haba po naghihintay tayo, maging mabuting tao po tayo. Amen po ba? Lahat ng mabubuting tao. Lahat ng mga gagawa na ng mabuti. Praise the Lord. James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Sige, ipagsigawan mong Kristiyano ka. Sige, ipagsigawan mo, i-post mo sa Facebook, sa Twitter, sa Friendster, na Kristiyano ka. Sige, sabihin mo sa lahat ng mga kabatch mo na Kristiyano ka. Pero hanggat hindi nila nakikita na Kristiyano ka, hindi nila paniniwala ang Kristiyano ka. Maniwala po kayo, kasi di ko naman alam na yung Kristiyano, hindi naman pala talaga siya religion, kung paano yung religion ng mundo. So simulaan na ka, lagyan mo kang religion. Kaya pong school, nalagyan mo religion, born again Christian. Pero alam niyo po, kailan lang po nila nalaman, lalo na po sa pag-aaral ko, kung kailan po ako naging Kristiyano, pag-graduate ko pong college. Nalaman lang po nila na Kristiyano ako. Yung mga 4 years kong kasama sa IT dyan, sa Holy, nalaman lang nilang Kristiyano ako nung 4th year college na po ako. Nung pag-graduate na po kami. Bakit? Kasi hindi ako namuhay na parang Kristiyano ako. Alam niyo po, meron po kaming isang event, tapos ako po yung pinag-pray sa namin. After ko mag-pray, alam niyo po yung sinabi sa akin, born again ka pala? Makakanina po ito. Nakakahiya po yan. Bakit? Ang ibig sabihin, all your life, nakasama mo itong mga to, hindi nila nakita na Kristiyano ka. For example na lang, simple na lang, sa mga kabataan ulit to. Taas ulit ng kamay ang kabataan. Piyangari, paggantida kayo. For example, patalong-talong ka dito, pero di ka makapaghugas ng pinggan. Yun, ano ito? Plastic. Nagigets po ninyo? Kahit po, andyan pa mag-vertical kagyan eh. Nung king baleda ka utos. Makala naman sabihin, mabiyay Kristo mo. Sa mga tatay. Anak, paggantida kayo. Sa mga tatay. Kung mas inuuna mo yung barkada kaysa sa anak mo, may problema. Hindi mo pinapakita yung good deeds kahit papagsigaw mong Kristiyano ka. Hindi, ako yung tatay dito, sumama kayo sa church. Pero hindi nila nakikita sa yung pagiging Kristiyano, hindi po sasama yung mga yan. Sa mga nanay, asawa lalaki, paggantida kayo. Nung kakataka lang malyari. Amen. Anyari ang asawa lalaki si sermonan ko na kung kaswelo. Ang sinasabi ko lang, kailangan maipakita po natin to. For example, uuwi yung asawa mo, pagod, galing trabaho. Tapos magtatanong, my baby love, honey, my love so sweet. Anong ulam natin dyan? Medyo pagod ako. Ha? Anong ulam? Kahit katakan mo na yung katakan, hindi mo mauwin yung asawa mo na yon. Alam niyo po kung paano natin mauwin yung family po natin, yung circle of influences po natin sa pagbabagong buhay po. Ipakita po natin na meron po tayong mabubuting gawa. Yung mga kabataan, kapag nakita nyo nagwawalis yung nanay ninyo, sabihin nyo, ma, itabi mo. Ako na. Ikaw na asawang babae, kapag dumating yung asawa mo lalaki, pagod. Masayihin mo. Huwag mong katakan. Bigyan mo ng welcome kiss. Akala nyo hindi importante? Importante po yan. Psychologically, it will make a big difference sa asawang lalaki. Sa mga asawang babae, kayong mga asawang lalaki, kayo matamad naman. Kisiya rin. Masayihin nyo rin. Iparamdam ninyo na mahal nyo sila. Ibigay niyo yung buhay nyo sa kanila. Yung lahat ng meron kayo, ibigay nyo sa kanila. Bakit? Minsan kasi yung mga asawang lalaki, magaling lang kapag naliligaw eh. Tapos kapag mag-asawa na, hindi na kayo napapansinan. No. Ipakita po natin yung good deeds. Ipakita po natin yung mabubuting gawa. Puta, turod ako pa maglologin eh. Masegway mo po. Ang sinasabi ko lang, faith without works is dead. Pero kung buhay yung pananampalataya mo, siguradong mayroong mabuting gawa. Amen po ba? Ang sabi po dito, living in purity results in a harvest of righteous deeds, preparing us as the bride for Christ's return. Paghahanda pa rin po yan para po sa pagbabalik ng Diyos. Last but not the least, purity is about exclusive and single-minded devotion to Christ. Ito daw po yung purity, yung pagkakaroon ng eksklusibo. Pakisabi, eksklusibo.
Talagang may punto. Eksklusibo! Ayan. Exclusive po yan. And single-minded devotion to Christ while waiting for His return. Dapat po si Jesus lang yung iniisip po natin. Dapat po yung focus po natin ng ating Panginoon. Pastor, mga nanong kung mag-aral, mag-obra, mag-business, isipin mo palagi kung paano mo papupurihan ng Diyos. Ang sabi, meron po ako nalagay dito kasi habang tinuturo po sa amin to. At meron po nag-struck sa akin na about sa pagiging deboto. Deboto. Hindi po rin pinakikilala tayong deboto. Katoliko, yobalo. Kaya pong pupunta pa sila sa Manila para po yung sa Black Nazarene. Alam niyo po, milyon-milyon yung pumupunta doon. Yun, deboto yung mga yun. Mali lang yung binoboto. Mali lang yung pinaglalaanan po nila ng devotion po nila. Alam niyo po yung mga iglesia ni Cristo, deboto yung mga yan. Andiyan po na, puwata pong simbot making, may itong debating, may itong iglesia, sumbong na kitang leader no. Deboto, sulit dyan eh. Yung mga nag-suicide bomber po, yung mga suicide bomber, deboto po yung mga yan. Kasi ang ginagawa nila, kaya po sila nagpapakamatay, para po marami silang mapatay, para po maapurihan nila yung sinasamba nila ng Diyos. Alam niyo po, sino yung dapat na tunay na deboto? Tayo. Kasi tayo lang po yung buhay na Diyos sa mga sinabi ko. Sino po dito ang naniniwala ng buhay ang Diyos niya? Sure? Sure po tayo? So kung tayo po yung merong tunay na Diyos, dapat po yung devotion po natin puro. Dapat po solid. Pakisabi solid. Dapat po 100% po yan sa Lord. Ang ibig sabihin, lahat ng iniisip at ginagawa mo, dapat po nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Hindi po para sa self-gain po natin, hindi para po magpakita ng tao. No, it's for Christ and Christ alone. Kaya po, tayo, ang sabi dito, ayan, meron pong, kapag sinabi pong deboto tayo sa Diyos, siya lang yung tawagin natin. Na-share po din ni Pastor Manny kahapon, kagabi. Wag nyo nang tawagin yung mga mahal nyo sa buhay na namayapa na. Yung pong, Dara, Matang, yung pong mga namatay na, iligtas mo kami. Mahal akong iligtas sa lana eh. Tapos po yung, ito po, hindi ko nga experience. Kasi po, sa Catholic history, sa family po namin, kapag merong namatay, tapos merong butterfly, minsan po nagtuturuan eh, kanino ka mag-anak yan? Ngayon, meron pong pagkakataon. Meron po kasi akong tita na namatay. Ayan, namiss ko yung tita ko tuloy. Si Yapong Biggie. Ayan, kaklose ko po kasi yan. So, namatay po yan. And then, si tita ko po, hindi siya, mataba siya. Malaki po si tita ko. So, meron pong pagkakataon, di ko alam, itang mag-celebrate lang kasyam, dami kakapatid. So, meron butterfly. Maliit lang na butterfly. Alam niyo po kung bakit meron butterfly, lalo na kapag libing? Ito po, po maniwala kayo rin kaluluwala rito. Alam niyo po kung bakit meron butterfly? Meron kasing bulaklak. Gets? Kaya po merong butterfly, merong bulaklak. Ngayon, kung iisipin mo na kamag-anak mo yan, meron pong pagkakataon, sinabi ng mga butterfly, idara mo, chuyo. Sinabi ko, idara ko yung butterfly. Mariposa yan. Kidding aside. And then, sinabi ko po ito kasi bakit? Ang sinasabi ko lang po dito, hindi na po sila babalik. Alam niyo po kung sino yung mga kamag-anak niyo na namatay na natutulong sa inyo, mga demonyo na po yun. Totoo po to. Kapag po meron kayong nakita na mahal niyo sa buhay, tapos na mahal niyo sa buhay pero namayapa na, hindi po yun yung kamag-anak niyo. Ang tawag po dyan, familiar spirits. Yung mga demonyo po na nagkakatawang tao, kinukuha po yung pinaka-image na mahal niyo sa buhay. Ano pong dinudulot sa atin yan? Lalo nagkakatamong kaya? Takot. Takot po. Lalo na kanya, October 31, November 1. Yung mga ano niyan, gabi ng lagim. Pati po Spotify niyan, yung advertisement sa Spotify, nakakatakot eh. Biglang, segue ko lang din po, sorry, kahit na medyo mahaba po ang konti. Sa mga merong anak, na meron pong Halloween parties, huwag po ninyong papag-join ng Halloween parties. Spider-Man naman yung suit niya eh. Bakit? Superman naman yung suit ng anak. Lumilipad ba yung alang mo? Don't participate in any evil way. Kahit anong ano pa yan. Alam niyo po ang gawin ninyo, yes, gamitin po natin for gathering. Pero wag po tayong makisama.
Ang sabi po, sinabi po ni Pastor Manny to, and upon researching po, yung pong November 1, October 31 and November 1, most awaited date ng mga makademonyo, ng mga witchcraft, ng mga warlocks, ng mga satanista. Kasi po bakit? Kasi nagpapasalamat sila sa isang taon, sa isang araw ng isang taon, pinupurihan nila ang Satanas. Spiritual po to. And tayo naman ng mga Kristiyano, siyempre, dapat po hindi tayo makijoin. Alam niyo yung dapat gawin po natin? Instead, what we need to do? We pray. Lalo na po ng October 31 ng gabi, manalangin po tayo. Pakisabi, manalangin tayo. Once again, huwag po tayong makisama. Amen ba? Puta po kayo mismo makakostyum kayong vampiro. Huwag po ganon. It is a devil worship. Kahit po check ninyo in the history, it is a devil worship. Throughout the Bible, sinabi po yan, huwag tayong makisa sa darkness. For what darkness has something to do with light? Ano pong gagawin ng evil sa good? Wala. They don't have anything in common. Kaya huwag po tayong makisa. Amen po ba? Amen po ba? Kaya huwag na huwag po tayong mag-join ng any Halloween parties. Praise the Lord, Matt. Sabi po na 2 Corinthians 2:11, 2-4, I am jealous for you with a godly jealousy because I have promised you to one husband. Si Paul po to, ang nagsasabi, to present you as a pure virgin to Christ. Pure virgin tayo po to, banal. Puro po tayo. Sige, next verse. But I am afraid. Check lang po natin. Yung nagsasalita po dito si Paul. Si Paul po na nakaranas ng maraming kagilagilalas na bagay sa kanyang buhay. Si Paul po na nakaranas ng 5 times na latigo, more than sa na-receive po ng ating Panginoong Jesucristo. Si Paul na na-stone to death. Si Paul po na nagpalutang-lutang po sa dagat ng isang araw, na shipwreck ng ilang beses. Si Paul po na sobrang tapang sa gospel, ang sabi niya, I am afraid. Ang tanong, saan po natatakot si Paul? Basahin po natin yung katuloy. I am afraid that even Eve by his cunning, your minds may be corrupted and led away from the simplicity of your sincere and pure devotion to Christ. I am afraid, ang sinasabi ni Paul, na mawala yung purong devotion ninyo sa Panginoon at hindi kayo maligtas. Ito po yung sinasabi ni Paul. Alam niyo po bakit? Kasi nakakatakot pong mapunta ng impyerno. We receive Jesus first and foremost kasi alam po natin na siya lamang yung daan papuntang kalangitan. And siguro, maybe, most of us, tinanggap po natin si Jesus because we have this fear na mapunta po tayo ng impyerno. Pero alam niyo po, it's not just about that. Pero talaga nakakatakot po yung impyerno. Ngayon po, habang lumalago po tayo, it's not just us being afraid sa hell, kundi tayo po mas mahal po natin ng Panginoon ngayon. Nag-grow po, nagmamature po yung puso, yung pag-ibig po natin sa Diyos. Alright, ang sabi po dyan, na hindi po mawala yung simplicity. Okay, yung purity ng devotion po natin sa ating Panginoon. Sige po, tapusin po natin. For you seem willing to allow it. If one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or if you have received a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you tolerate all this beautifully, welcoming the deception. Ang sinasabi po dito, kapag po meron kayong narinig na nagpipreach na Jesus ng Bible or against sa Jesus ng Bible, hindi po yung totoong Jesus. Kapag po meron kayong narinig na mga preachers, bagamat magagaling, matatalino po sila in expressing and preaching, talaga pong dynamic preachers yan, kung hindi po sa Bible, wag po ninyong papakinggan. Or you will be deceived. Lalo na po ngayon, mag-ingat po kayo sa lahat ng mga pinapakinggan ninyo. Marami pong mga deceptive na preacher ngayon. Magagaling magsalita, pero wala sa Biblia. Kaya po kapag merong pinresent na ibang Jesus, for example po, simple na lang, last na lang na illustration to, dito po sa part na to. Kapag po meron nagsabi sa inyo, God is love, kaya nga mamahalin ko yung kapwa ko babae, or mamahalin ko yung kapwa ko lalaki, kasi ang sinabi ng Panginoon, you need to love one another, and He is love. Kailangan tanggapin nyo kami. Kapag po merong pastor na nagsabi niyan, na okay lang na magkaasawa ka ng kapwa mo gender, iba po yung Diyos nun. Hindi po yun yung Diyos na sinasamba po natin. Our God is righteous. But once again, clear ko lang po, hindi po namin kinokondem, hindi po natin kinokondem yung mga meron pong struggle na gito. Ang ginagawa po natin, minamahal po natin at tinatama po natin yung mali. Amen po ba? Example lang po yun, na para po masabi ko sa inyo na hindi po natin dapat tanggapin. Because you know why? Sin is so accepted ngayon. And righteousness is so rare sa mundo po natin. Kaya kailangan magkaroon po ng distinction. Maipakita po natin talaga na hindi. Hindi tayo susunod sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po tayo sasamba ng mga maling Diyos. Kasi bakit? Alam na po natin kung sino yung tama at totoo.
Yan po ang atin pong Panginoong Jesucristo. Sabi dito, beware of false teachings that present another Jesus, spirit or gospel not rooted in the Word of God. Always study the Bible diligently, guided by the Holy Spirit. Palagi po ninyo naririnig to, maging Bereans po tayo. Alam niyo po kung ano yung mga Bereans sa Bible? Ito po yung after po mag-preach ni Paul. Si Paul na po to. After po niya mangaral, ang ginagawa po nila pag-uwi, pinag-aaralan po nila kung tama yung pinreach ni Paul. Even us, kahit po kami, yung mga pinipreach po namin dito, pag-uwi po ninyo, pag-aralan ninyo. Yung iba po sa inyo, ang ginagawa, picture, pamparami lang na memory. Hindi nyo naman binabasa. Hindi pinag-aaralan. Alam nyo po, kaya nga praise God, sobrang buti po ng Panginoon. Bakit po ninyo kailangan pag-aralan? Siyempre, una, para sa inyo, para sa mga spiritual na life ninyo. Pangalawa, para saan? Para sa CU. Ano si-share mo sa CU kung di ka nag-aaral? Ano po? Puro problema mo. Nakukuha nyo po yung ibig ko sabihin. Kaya kailangan po patuloy po tayo nag-aaral. Right? Ang sabi po ng Mark 12:29 to 30, the most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God. Basahin nga po natin na sabay-sabay ito, yung verse 30. In 1, 2, 3, go. Diyan kalwagi kayo, mag-lip-sing love, oh. Mahalin po natin ang Diyos, misanang kunya mo, ng lahat-lahat ng meron po tayo. Alam nyo, huwag nyo nang pagtipiran ng Diyos. Huwag nyo pong, for example, napuputol na yung litid ng worship leader natin dito, kakayaya na magtaas ng kamay, tapos ikaw makamakanyang kamo. Kapag nag-worship, kapag winorship natin, bigay po natin lahat. Bakit po natin dapat ibigay ang lahat sa Panginoon? Kasi binigay niya yung lahat niya sa atin. Hindi ba't karapat, dapat naman siya na purihin po natin ang lahat-lahat na meron tayo? Ang sabi dyan, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kung babansinin niyo po, halos meron pong pagkakapareho yan. It points out sa inner being po natin, sa emotions po natin, sa kaisipan po natin. Basically, ang sinasabi ko lang po dito, mahalin po natin ang Panginoon. At kapag sinabing mahal po natin ang Panginoon, ibigay po natin lahat sa Panginoon. Hindi yung, sige, ibibigay ko lahat. Pero yung finances ko, Lord, sa akin muna. Hindi po lahat. Alam niyo po ibig sabihin na lahat? Lahat. Yun na po yung punchline, lahat. Ibigay po na, wag po natin pagtipiran ng Diyos. Kapag nagpuri ka sa Diyos, wag yung observe ka lang. Ibigay mo lahat. Kapag ibigay mo lahat. Paglabas mo dito, ibigay mo lahat sa Panginoon. Yan po yung panawagan po natin. Nasabi dito, the heart, soul, and mind share a common thread in a Greek meaning, all relating to the way we think and understanding. Kaya po kailangan mag-ingat po tayo sa iniisip po natin. Lahat ng mga bagay na hindi po nagbibigay kapurihan sa Diyos, meron po tayong trabahong gawin. Check po natin to. Last verse po natin, 2 Corinthians 10:5. We destroy arguments and every lofty opinions raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. So kapag meron kang naiisip na hindi na maganda, meron ka pong naiisip na kasalanan, for example, meron kang naiisip na malaswa, meron kang naiisip na nagalit, anong gagawin mo? Pull them down. Huwag mo silang tanggapin, huwag mo silang hayaan na maglinger dyan. Anong gagawin mo? Take them captive. Tapos ang sabi dito, take every thought captive to obey Christ. For example, meron kang sakit. Masakit ko. Alam mo kung anong gagawin mo? Magaling na ako. Kapag meron kang pagkukulang, wala na ako naman pera, wala na naman akong pambayad ng ganito. Alam mo kung anong dapat mong isipin? Magpo-provide ang Lord. Kasi po bakit? Kailangan po nating labanan yung mga naiisip po natin na yan. That's why we need to fill ourselves with the Word of God. Fill our minds with the Word of God. Kasi bakit? Kapag merong temptation, yung paglalaban natin, hindi naman sariling alam natin. Salita pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Take every thought captive to obey Christ. Kapag meron nagsasabi sa inyong wala kayong kwenta, hayaan nyo sila. Ang sabihin ninyo sa sarili ninyo, namatay si Jesus para sa akin. Kapag meron nagsasabi sa inyo na hanggang dyan na lang kayo, ang sabihin ninyo, alam nyo, Proverbs 11:29. Jeremiah 11:29. Merong plano yung Panginoon sa atin. Palagi po nating i-counterfeit yung pong sinasabing pangit sa atin. Labanan po natin ang salita ng Panginoon. Kapag meron po nagsasabi sa inyo, na hindi na mangyayari yung hinihingi ninyo sa Panginoon. Kapag merong thought na pumapasok sa isip ninyo na yung pangako ni Lord hindi na mangyayari, ano po sabihin ninyo? My God doesn't lie. Kailangan po, labanan po natin. Pakisabi, laban. Yung paglaban po natin, salita po ng Panginoon. Kaya sabi po dito, let us live in purity with pure minds, prioritizing, glorifying, and being fully devoted to Christ as we prepare ourselves as His bride
eagerly waiting for His return. So mag-review po tayo. Purity prepares the church as a bride for the coming of Christ. Una po, it is the result of Christ's sanctifying and cleansing work. Second, it is the righteous deed of the bride for the wedding feast. And third po, purity is about exclusive and single devotion to Christ. Siya lamang po. Last verse po natin sa kabuuan ng series po na to. 1 Thessalonians 4:16-18. Church, listen to this. Ang sabi po dito, for the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Yung mga nangamatay na tumanggap sa atin po Panginoon, una po silang aangat, una po silang mararapture. Then, together with them, tayo po, na buhay hanggang ngayon, who are still alive and remain on the earth, will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then, we will be with the Lord forever. Church, this is our blessed hope. Na kung hindi pa darating ang Panginoon, kung hindi pa tayo mamamatay, magra-rapture, ano pong gagawin ng Panginoon? Sasalubungin po natin siya sa alapaap. This is our blessed hope. And then, ang sabi po dyan, we will be with the Lord forever. Ano po yung ibig sabihin nito? Sa langit po. Ito po yung happy ever after. Ito po yung happy ending po nating lahat. Nakasama po natin ang mukhaan ng ating pong Panginoon, where there will be no pain, there will be no tears, there will be no utang. Wala na pong kahirapan dyan, wala na sakit, wala na paghihirap. Bakit? Kasi kasama po natin for all eternity ang ating pong Panginoong Yesus. Church, sinong excited? Church, sinong gusto na dumating ang ating Panginoon? I encourage you with this thing. Magpatuloy po tayong lahat. Pakisabi sa katabi mo, magpatuloy ka. Sabi po dito, let's encourage each other to live in purity, for our Lord God and Savior is coming very, very, very soon. Malapit na po yung pagbabalik ng ating Panginoon, kaya lahat po tayo, maghanda po tayo. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayo as we take our Holy Communion. Alalahanin po natin kung gaano po tayo kamahal